Dahil sa matagal na panahon ng gusto ko talaga malinisan itong lote na katabi ng aming bahay, dahil minsan din tumutukar ang aking gusto. Tumutukar. Kasi may mga time naman talaga na gusto mong magtanim para naman makatipid konti at saka yung parang pampalipas oras na rin kapag gusto kong magtanim. Kasi marami naman dito na mas sumisibol-sibol lang sa gilid ng mga buto-buto ng mga sili, kamatis, at saka kung ano-ano pang mga gulay na nasa tabing bahay lang naman. Gusto ko na kasi silang gawa ng garden dun sa tabi. Kaya ayan na nga, tinulungan ko na si Habibi sa paglilinis. Pakonti-konti lang kasi masyadong mainit. Kaya naman nandun ako sa likod para hindi naman ako mainitan. Doon akong minalisan yung mga gilid-gilid lang para naman konti na lang mamaya kapag hindi na masyadong mainit ang araw. Kaya naman lumapit ako kay Habibi at gusto ko muna siyang asarin ng konti kasi ganyan talaga ang bisyo ko. Gusto ko siya asarin at gusto kong bulabugin ang kanyang pagpapahinga. Gusto ko talaga na hindi siya makapagpahinga. Sinabihin ko siya sa aking plano na gusto kong gumawa ng garden dyan sa gilid. Pero hindi siya sumang-ayon kasi mas may iba siyang gustong gawin doon sa space na gusto kong lagyan ng mga gulay. Kaya naman todo diskusyon ako dahil mas gusto ko yung space na yan para gawin kong gulayan. Gusto ko lagyan ng mga malunggay, kamote tops. Ita-transfer yung mga talong ni mami na nakalagay sa pot. Gusto ko mas malaki yung space para mas marami ang bunga. Gusto ko rin taniman ng mga tanglad, kamatis, sili at kung ano-ano pa. Gusto ko na rin i-transfer doon yung inayos ko na mga alugbati. Kulang na lang na itanim na lang talaga sila. Pero ayaw niya kasi gusto niya lagyan ng manok. Kasi gusto niyang dadagdagan yung 2 manok niya. Yun naman talaga ang pinakarason kung bakit niya nilinisan ng space na ito dahil gusto niya na maging maaliwala sa buhay ng mga manok na yan. Pero no, hindi ako papayag dyan kasi na-visualize ko na sa isipan ko kung ano ang gagawin ko sa space na gusto ko. Gulay, manok, o ako. Maupuan nga muna sandali ang likod mo dahil masakit na ang aking likod sa kakawalis. At sa puntong ito ay sinabi ko na sa kanya na hindi pwede. Hindi talaga pwede na hindi magiging gulayan yung space na gusto ko at ayokong lagyan mo ng manok mo. Diskusyon ang nangyayari sa amin pero para bang sweet ang scene na yan dahil medyo may mga kilig-kilig moments dyan. Ikaw ba naman ang tinitingnan habang nagwawalis ka, di ba? Char lang. Assuming na naman tayo mga mare. Wala na talaga akong pakialam kung papayag siya o hindi sa aking mga na-visualize sa aking isipan na gagawin ko talagang gulayan ang kanyang space na gusto. Walang patunay sa aming diskusyon na ayaw niya talagang sa akin ang space na yan kasi dun yan ang gusto kong space na gusto kong lagyan ng gulayan at the same time gusto niya lagyan ng kanyang mga manok. So after few days na wala siya at nasa trabaho si Habibi, trinabaho ko na din ng space na gusto kong gawin gulayan at gusto ko na i-transfer ng mga gulay na para pagdating niya wala na siyang magagawa kasi nangyari na ang dapat na mangyari sa aking isip. At eto na nga, kami ng tatlo ni Binsot at ni Javi ang nagtutulungan para naman magawa at maisagawa na namin ang aming mga plano at binabalak dito sa lugar na to. Habang nasa trabaho at nasa duty pa si Habibi. Kaya naman dinilian na namin at nagdo-double time na kami sa paglilinis dito at nang matransfer na ang lahat ng mga gulay. Para naman pagdating ni Habibi wala na siyang magagawa kundi dapat niya na lang tanggapin ang mga nangyari na nandito na at naging gulayan na ang dapat niyang gawing manukan. Ang muna namin ginawa kasi mas maraming mga vines dyan ay pinutol ko muna at tinulungan ako ng mga anak ko. Kasi dapat na namin munang tanggalin ang lahat-lahat ng mga nets na yan dahil para naman matransfer ni Habibi sa lugar na dapat nilang ilagay ang kanyang mga nets. Sorry na lang mga ka-chicken ha kasi gusto ko talagang gawing gulayan ang lugar na to dahil mataba ang lupa dahil dito kasi na space na to nilalagay namin yung mga chicken manure before yung marami pa siyang mga manok. Kaya naman alam ko na mataba ang lupa dyan. Kaya ito na space ang pinuntirya ko talaga kasi alam ko na mas mabilis tutubo at mas tataba ang aking mga itatanim na mga gulay. Yun lang naman ang diniskusyon ko sa kanya at ayaw niya talaga. Kaso, sorry na lang talaga si Habibi mga mare kasi akin na to. Akin ang space na to! At nagpapasalamat talaga ako dito sa 2 chikiting na to dahil tinulungan nila ako na mas mapadali ang aking gawain. Todo din ang kanilang tulong sa akin kaya naman kuha na namin ng nets at saka nilinisan na namin agad-agad. Hindi naman masyadong matagal ang paglilinis dyan kasi mas malinis naman sa ilalim ng nets. Pati po kasing paitlugan niya na space ng aking Habibi para sa kanyang mga chicken or yung tinatawag nilang breeding space. So ayan na nga, inayos ko na yung mga nasa pots na mga talong para i-transfer ko na pagkatapos kasi sinabihan ko na sila ng dalawa na maghukay na sila para i-transfer na namin ang aming mga talong. Ang puno ng talong ni Mami na ita-transfer namin dyan.
Hindi na lang talaga na nasa kondisyon ng dalawang to kasi kalimitan na mga sarili din silang diskusyon sa buhay nila na talaga namang hindi sila nagkakasundo minsan. Pero sa puntong to at pagkakataong ito na nagtatanim kami, hindi sila nag-aaway at talaga namang nagmamadali silang matapos ang kanilang gawain para naman makapag-basketball na din daw sila. Tirik na tirik ang araw niyan mga mare, malapit na pong mag-alauna ng hapon. Pero talaga namang ginawa namin ito dahil ayaw naming maabutan ng ulan kasi tag-ulan po masyado dito. Kaya naman perfect na perfect itong time na ito dahil hindi masyadong mahirap bungkalin ng mga lupa dahil sa madalas sa pag-ulan dito sa aming lugar. Sa tingin ko rin naman na gustong-gusto din nila akong tulungan dahil gusto din nilang magtanim ng mga gulay dito sa space na to at alam na nila yung gusto kong mangyari. At sa puntong ito ay akin ng isa shoutout si Sir Iko na talaga namang nagfa-follow sa aking page. And of course maraming salamat sa aking mga followers at sa mga new followers ko po. At sa gusto pong magpa-shoutout sa aking next video, i-comment nyo lang po sa ibaba at sa videong ito. So balik tayo sa ating mga tinatanim na mga gulay at eto na nga ang ating finished product for today. Transfer na ang lahat ng mga gulay na gusto ko i-transfer dito sa plot at maraming salamat po sa inyong panunood. Bye!